Okay? Okay, so I think let's start sa discussion ng chapter 1. So, guys, medyo ito talaga sa iba, I'm sure ay boring ang clinical chem. No, kasi hindi tayo mahilig sa computation or hindi tayo masyadong natuwa nung inorganic organic. Okay? So, medyo boring itong part na ito, itong introduction. No, so wala naman masyadong computation dito. Ini-intro ko lang kayo kung para saan talaga 'tong analytical chem, ano yung kailangan niyo talagang malaman for analytical chemistry. So, recorded naman ito. I will just send the link later, So, ano yung analytical chemistry? Okay, this is a measurement science consisting of a set of powerful ideas and methods that are useful in all fields of science and medicine. So, meron tayong mga topic dito sa analytical chem na maa-apply natin, especially sa machineries, no, ng ating clinical chemistry, which is yung major subject. Ito yung kasama sa Big Four ng isang medtech student. So, ito yung kasama sa board exam subject ninyo, yung clinical chem. Pero, mas marami siguro ang biochem, no? Mas marami kayong marirelate sa biochem sa clinical chemistry. Kaya analytical kasi nga, yun nga, since analytical siya, more on yung mga principles ng mga machineries like potentiometry, spectrophotometry, yun yung marirelate niyo sa clinical chemistry. So, hindi naman talaga useless kasi may nagsasabi na, ma'am, sobrang hirap ng analytical, hindi naman namin nagagamit yung lahat ng pinagdi-discuss doon. Hindi naman namin nagamit yung mga topic. Okay, so hindi niyo siya magagamit na lahat, yung as a whole, pero may mga topic dyan na ma-apply ninyo sa clinical chemistry. Okay? Okay. So, ang ating analytical chem nahahati yan sa dalawa, which is qualitative and quantitative. So, kapag qualitative, siya ay analysis that reveals the identity of the element and compound in a sample. Kapag quanti, syempre may specific amount na tayong pinag-uusapan. So, tandaan ninyo, pag quali, no, walang number yan. Yun lang tandaan ninyo. So, usually, identity ng element. Ano yan? Anong compound yan? Copper ba yan? Gold ba yan? Silver ba yan? Lead ba yan? Ang quantity ay ilang gold, ilang lead, yun yung importante. Okay? So, the role of analytic chem can be applied in a lot of industry. No? So, syempre, pag graduate nyo, hindi lahat kayo magme-medtech. Okay? So, yung iba sa inyo magdo-doctor, yung iba sa inyo magme-medtech, yung iba sa inyo mag-abroad, no? Yung iba sa inyo, baka mag-business, no? Marami iba-iba. Yung iba sa inyo, guys, meron ganito, no? Kahit nakagraduate na ng medtech, yung iba sa inyo, at the end of, graduate na, may isipan nila mag-take ng another course kasi parang, ipo-pursue nila yung gusto talaga nilang course. Meron ako mga classmate before na after nilang graduate ng medtech, nag-fine arts sila. So, may mga gano'n nare-realize nila kung ano talaga yung gusto nila pagtapos yun na yung course, 'no, kung ano talaga yung gusto niyong gawin. Kasi makikita niyo naman yan guys, kapag naka-graduate na kayo ta's nagtrabaho kayo sa laboratory, kahit sa first 6 months or first or 1 year or kahit sa internship ninyo, malalaman ninyo kung gusto niyo talaga yung subject, gusto niyo talaga yung course. So, iba-iba magiging role ninyo and at some point doon sa mga tatahakin yung role, may analytical chem tayo na may apply sa mga sciences na yun. Since nandito na kayo sa field ng science, imposibleng hindi nyo pa ulit ma-encounter itong mga topic na i-discuss natin ngayon. Okay? So, quantitative, sabi nila kaya daw nag-medtech yung iba, kasi walang math, no? So, ang math lang naman natin kasi is analytical computation at saka yung statistic or biostat, no? Kasi may biostat kayo, epidemiology. Yun lang halos yung math natin. So, ito siguro yung huling math ninyo. Ngayong medtech ninyo. Ay, hindi. Yung biostat pa pala. May biostat ba kayo ngayon? So, yun. Isa din yun na medyo mahirap intindihin na kapag na-miss mo yung isa, parang na-miss mo na yung buong buhay mo nung sa biostat. So, yung quantitative analytical measurement, they also play in the role hindi lang sa analytical, kundi sa biochem, biology, geology, physics, and other sciences, lalo na sa physics, Many scientists devote much time in laboratory gathering quantitative information. Kahit sa research, more on quantitative ang ating mga information. Though meron tayong mga narrative, pero hindi kasi masyadong though informative din yung mga narrative, guys. When may dalawa kasing klase ng research, we have narrative at saka systematic.
Kapag narrative, ito yung more on qualitative to guys. Qualitative. Hindi tayo after sa amount, after tayo sa pag-identify. So, yun yung narrative. Kapag systematic, may specific kasi ito na processes. Okay, sorry guys ha. So, yung ating research, again, is nahahati sa dalawa. We have narrative and systematic. So, meron pang other form, like yung mga quasi na kailangan na experimental, pero yung systematic natin, usually they have process. Meron tayong fina-follow na process. Then we have experimental pala. O yung quasi experimental. Ito yung nag-experiment, nagla-laboratory tayo. Pero meron tayong paper lamang, no? May dalawang klase nun. We have narrative and systematic. And between the two, ang pinapaboran at mas madalas talaga na magamit is yung ating systematic na research. Okay? So ito yung other branches, no, ng ating chemistry. So nasan tayo diyan? Nasa analytical. Asan yung analytical? Ito pa sa gitna. Ano ba yan? Okay, so, ang ito yung relationship, sa lahat ng area ng chemistry, merong relationship, ah, sa lahat ng area ng ating analytical chem, pwede nyo siyang ma-apply sa other branches of science. Kasi nga, ang analytical ay mostly ina-analyze natin kung ano yung, paano makukuha at kung ilan, kung ano yung amount. Okay, paano nangyari yon? Paano ma-apply yung math sa science? Ito yung analytical chemistry. So, classifying quantitative analytical method, okay? So, the result of the typical quantitative analysis are compute from two measurement. One is the mass of the volume of the sample to be analyzed. So, tandaan ninyo ha, very important sa analytical chemistry, yung mass. Mass ng sample volume. So, ano yung sample? Ito yung tinitest natin. Halimbawa, binigyan ko kayo ng powder, kulay puting powder. Okay? Anong laman ng powder na yan? That's qualitative. Okay? Ilang iron ang laman ng powder na yan? That's quantitative. Okay, the second one is the measurement of some quantity that is proportional to the amount of analyte in the sample, such as mass, volume, intensity of light, and your electrical charges. So, pagkatapos mong malaman kung ilang iron ang laman ng powder na yan, ano naman ngayon? Yun yung kasud mo itatanong eh. So, ano yung relationship ng iron na yan ano yung relationship ng iron na yan sa ibang analyte? Ano yung relationship ng volume niyan sa mass or sa intensity of light, sa electrical charges? Gaano karami yung cations and anions ng iron or ng amount ng powder na yan? Naiintindihan? So, yun yung analytical method. Hindi siya natatapos na quantitative. Hindi siya natatapos sa pag-identify mo. Hindi siya natatapos sa pag-compute mo kung ilan yung amount. Doon siya matatapos kapag nahanap mo na kung yung ano yung tinatanong talaga, which is kadalasan ano yung relationship. Okay, natatandaan niyo ba yung ating mga mole, mass? Natatandaan niyo ba yon? Kasi babalikan ulit natin yung mga yon. Relationship ng mole to mass, mole to mass ratio, no? Kung matatandaan niyo, pinapanood ko kayo noon ng video sa YouTube. Ang pangalan niya ay ano mo to kay pangalan, guys? Sino ba pangalan nun? Yung hahanapin ko mamaya, isi-send ko ulit sa inyo para ma-review ninyo kasi importante yon. Now, sa quantitative analytical method, to assess or compute for the final measurement, meron tayong iba't ibang method na gagamitin. So, meron tayong apat, no? We have gravimetric, which we will discuss na on our midterm. Midterm na ito papasok. Gravimetric, volumetric, electroanalytical method, dito papasok yung mga voltaic ninyo. So, ito ay tungkol sa batteries halos. Ma-apply nyo to sa batteries. We have spectroscopic method, which is kadalasan, ito ay principle ng karamihan ng mga machineries na gagamit natin sa clinical chem pag nasa laboratory na kayo. Ma'am, sa laboratory ba, pag nandun ba kami ba yung magta-troubleshoot ng mga machine? Guys, hindi kayo magta-troubleshoot ng mga machine. Meron tayong sariling taga-troubleshoot ng ating mga machines. So, sino yon? Guys, usually yun yung nagbebenta ng machine. Kung saan nyo nabili yung machine, halimbawa, in the future, magtatayo kayo ng mga laboratory ninyo, hindi nyo alam paano i-troubleshoot yun. Though ituturo sa inyo yon ng company. May mga company na nagbebenta ng machine, may mga company na nagpapaupa ng machine. Kung wala pang budget ang isang laboratory, usually, nire-rent lang nila yung machine. Ang iba naman, binibigay nila yung machine, ang kapalit,
lahat ng reagents sa kanila niyo kukunin. So, win-win pa rin yun dun sa company na kukuhanin ninyo. Medyo mahirap magtayo talaga ng laboratory. And may mga nakakausap ako, halimbawa, in the future, plano niyo magtayo, ang ROI nun, or yung syempre, ROI isipin ninyo kasi business yun eh. Lahat ng laboratory, hospital, lahat yan. Hindi lang yan basta umiikot sa healthcare. Isang malaking business yan. Okay? So, ang isipin nyo, yung return of investment ninyo. Ang return of investment daw ng mga nagtatayo ng laboratory, inaabot ng 1 taon. So, not bad na yan, guys. No? So, unang taon, puro palabas yung money ninyo since mag-invest kayo sa machine, mag-invest kayo sa workforce, mag-invest kayo sa pagpatakbo ng papers ninyo, may babayaran kayo na tax, DOH, etc. Ang dami asikasuhin. Syempre, hindi naman kayo mag-isa yung gagawa nun. Kaya nga meron tayong yung mga liaisons na mga tagagawa ng mga ganyang bagay. No? So, anyway, balik tayo, no? So, yung gravimetric natin, they determine the mass of an analyte or some compounds chemically related to it. Ganito yon guys, no? Meron akong powder, pero hindi, may powder ako. Ay, hindi, may sample ako na gusto kong malaman kung ilang amount halimbawa ng iron ang nandyan sa powder na yan. Now, wala akong means to know directly kung ilan yung amount ng iron ko na yan. Okay? So, pero, say for example lang ha, may means ako to know kung ilan ang amount ng chloride dito. Say for example lang. And dito, no, nag-create ako ng reaction dyan sa dalawang yan para maging ferric chloride. Ayan. Nag-create ako ng reaction para maging ferric chloride. Now, nakabuo ako ng equation na ferric pala, sorry, kasi plus 3. Ano pa tandaan natin doon? Plus 3, di ba? Plus 2 at plus 3 to. Yung ik, yun yung mataas. Pag sinabi mo yung ik, parang mataas yung sound. So, yung plus 3, siya yung ferric. Yung us, medyo mababa yung sound. Siya yung plus 2, yung ferrous. So, dito pa lang sa dalawa na to, pwede ako makakreate ng reaction, no? May product at reactant, magiging ferric chloride. Okay. So, dito, no, wala akong ways para malaman kung ilang iron yung laman, no? Ilang iron yung available ko sa sample na to. Pero kaya kong i-correlate yung amount ng chloride through this reaction para malaman ko kung ilang amount yung iron. Naiintindihan yung gravimetric? Ganun siya. Indirectly siya na pagsusukat kung ilan talaga yung sample amount mo kasi kailangan mo pang i-correlate yung other compound kasi wala kang ibang ways or means to compute for that iron. Naintindihan? So, kung gravimetric deals with mass, we have volumetric method which deals with volume. So, ganun din yung principle nun, guys, no? May liquid tayo, halimbawa, may liquid tayo, hindi natin alam kung halimbawa, ang liquid na yan ay hydrochloric acid. Hindi natin alam kung ilang chloride ang laman ng liquid na yan. Halimbawa, ito ay hydrochloric acid. So, ito yung asido, ano? So, hydrochloric acid. Gaya nung sa bleach. Yan, hydrochloric acid yon. Halimbawa, hydrochloric acid yan. And ang tanong dyan ay, gaano karaming amount ng chloride ang nandiyan sa sample na yan? Yun yung tanong, halimbawa sa volumetric, gaano karaming amount ng chloride? Guys, pasensya na talaga. Nagtapon kasi ako ng basura. Anyway, gravimetric and volumetric, no? So again, parehas na ng principle ng gravimetric yung volumetric, pero ang ginagamit natin dito ay syempre more on liquid. But it doesn't necessarily mean na liquid din ang ating hinahanap. Okay? Ang means lang natin or yung medium lang natin dito ay liquid. Okay? Kasi titingnan nyo, itong liquid na to ay hydrochloric acid or yung bleach natin, no? Posibleng maging bleach kapag dinilute mo. Kasi hindi naman yung ginagamit nating Zonrox or nagsabi ng brand, ano? Yung iba nating bleach, hindi naman yan purong hydrochloric acid. By the way, ang purong hydrochloric acid ay 6 molarity. And ilan lang yung hydrochloric na yan. Okay? Diluted yan, no? At times 9:1. Or, tama ba yun? 9:1. Sorry. 1 part hydrochloric, 10 part water. 1:10. Sorry.
Sorry. Kasi ang 1:9 pala ay ratio. Ang 1:10 yung kanyang dilution ng ating bleach or yung ginagamit nating pinaka-effective na panglinis ng dumi sa laboratory, 1:10 hydrochloric acid. So, ganun siyang ka-diluted dun sa concentrated nating 6 molarity. So, dito, halimbawa, nag-mix na kayo ng bleach, halimbawa lang, gaano karaming chloride ang laman ng bleach na yan? Yung chloride ba dyan na hinahanap ay specific for liquid? Guys, hindi. Ito yung mismong analyte niya o yung ito yung ating electrolyte na hinahanap, yung chloride, gaano kadami. Pero ang means natin to compute for that, yung relationship na hanapan natin is yung liquid na hydrochloric acid. Okay? For gravimetric kasi, usually ay ang means niyan, ang medium natin for gravimetric ay mga solid, or mga powder, or yung mga, halimbawa sa nickel, sa coins, gano'ng karami ang nickel dyan, gano'ng karami ang copper ng coins. Yun, isang example yun ng gravimetric method. Next is your electroanalytical method. So, expect na, guys, ito ay, kumbaga, may hierarchy talagang analytical method, analytical chemistry. So, magsisimula siya sa pasimple-simpleng computation hanggang sa mahirap na computation, hanggang sa dumating na super hirap na computation. Guys, maliban sa spectroscopic, medyo madaling intindihin ito kasi mas ma-imagine nyo kasi more on machineries na itong spectroscopic. Pero itong electroanalytical kasi, alam nyo ba ang aaral natin dito? Anong nangyayari sa loob ng battery? Paano nagkakaroon ng electricity ang loob ng battery? Ano ba electricity, guys? Kasi ito overview, Ang electricity natin ay movement of electron. So, any part na may nag-move dyan na electron, nagkakaroon tayo ng electricity. So, importante sa electricity, yung mga factors or properties niya, kagaya ng voltage, current, resistance, and the quantity of your electrical charge. So, hindi naman, kasi ang electroanalytical or chemistry, isang separate book yan. Bawat lahat ng i-discuss dito, gravimetric, volumetric, electroanalytical, spectroscopic, separate na book yan. Kumbaga itong analytical chemistry natin, ito ay introduction sa 4 na method na yan. Okay? So, hindi tayo yung aaral natin dito ay surface pa lang ng electroanalytical chemistry. Okay? Ito na yung mga kailangan nyo lang malaman. Okay? So, ano yung mga miscellaneous method na maaari nating madaanan sa ating analytical chem? We have mass to charge, rate of radioactive decay, heat of reaction, rate of reaction, sample therm conductivity, optical activity, and refractive index. So, itong optical at saka refractive, madalas nyo itong makikita ay sa AUBF. Though hindi na ginagamit, baka familiar lang kayo or ma-encounter nyo to onward, Itong refractometer natin na tinatawag. So, thermal conductivity, rate of reaction, heat of reaction, usually, na-encounter nyo na tong mga to, pati itong mass to charge ratio. Ito lang ang hindi natin kasi more on mga nuclear na yan. Hindi natin nadaanan yan ng inorganic-organic. So, itong mga to, nadaanan natin yan. Yung rate of reaction, sample thermal conductivity, and mass to charge ratio. Yung mga calories. Yan. So, importante sa ating analytical chem, yung step, syempre, tsaka yung ating, yung paborito natin, scientific method. Okay? So, paano natin sisimulan ito? Syempre, select a method. Say, for example, gravimetric. Acquire a sample. Usually, this one is a solid sample. Process the sample. After nyo ma-process, sundan yung arrow, is the sample soluble. Tandaan ninyo ha, ano yung wordplay natin dito. Kapag soluble, this is solid to solid. Tama? Kapag miscible, this is your liquid to liquid. Solid to liquid pala. Solid to liquid. Yun yung, hindi ito. Soluble is solid to liquid. No, miscible is liquid to liquid. So, is the sample soluble? Tama ba yung wordplay doon? Kasi solid ang ating sample for gravimetric. Most, but not all. So, is the sample soluble? Yes. Kung yes, soluble ang ating sample, na-measure ba? Na-measure ba yung property niya? Kapag yes ulit, eliminate the interference. Now, ano yung mga interference? Guys, ito yung mga unwanted na, kumbaga ay, unwanted substances, hindi naman latak kasi, hindi rin siya contaminant, Hindi lang siya limited doon eh. Kapag kasi sinabi yung contaminant, yun yung nakakasira ng research mo. Say for example, naggagawa ka ng antibiotic gamit yung plant extract. And then suddenly, dahil hindi maayos yung pagkakadried mo ng mga halaman mo na kinatas mo,
nag-aamag. Okay? Yung amag na yon is your contaminant. 'Di ba? Kasi mako-compromise niya yung quality ng research mo. Pag sinabi nating interference, mako-compromise din siya, pero hindi siya limited lang sa bacteria, fungi, etc. Yung interference natin, anything. Oh, any analyte na pwede mong masukat instead yung analyte na sinusukat mo. So it can be another analyte, no? Hindi necessarily na bacteria or fungi, hindi necessarily gano'n. Posibleng analyte siya na may similar property dun sa isa, that's your interference, no? Naka-compromise din yung result pero hindi siya related sa bacteria or other contaminant. No? Basta sa ating interference, tandaan nyo siya ay unwanted analyte na hindi mo talaga sinusukat na maaaring makaapekto sa analyte na sinusukat mo. So kapag yes, yes, yes ang sagot, no, you have to eliminate your interference. So how would you do that? No? Measure property X. Calculate the result and then estimate reliability of your result. Say for example, doon sa pinakita ko kanina, yung powder na yan, halimbawa is your ferric chloride. Halimbawa lang, liquid to kasing ferric chloride. Pero, wala akong maisip na example eh. Pero, halimbawa ito ay ferric chloride. Ang gusto mo lang sukatin is your iron. Pero kasi guys, kailangan yung daanan si chloride para malaman nyo kung ilan si iron. Tama? Hindi nyo alam si iron, pero alam nyo si chloride. Okay? So, once nasukat nyo na kung ilan yung chloride, alam nyo kasi kung paano sukatin yan, saka kayo mag-conduct ng relationship niya kay iron. So, measure property X, calculate the result, and then estimate the reliability of result, which is dito papasok yung ating mga trial. Okay? Okay. So, how to pick a method. So, one of the first question to be considered in the selection process is the level of accuracy required. Ganyan din guys sa research. Ano? Kapag magsisimula kayo mag-research, hahanap kayo ng method na pinaka-fit sa research ninyo. Ma'am, pag nagre-research ba kami nang bahala kung ano yung gagawin namin. Guys, hindi. Mukha lang sa una or sa pagbago lang tayo sa research, iisipin ninyo na kahit anong pang-manipulate dun sa research na gagawin ninyo, pwede. Pero guys, hindi. Meron tayong sinusunod pa rin ng mga processes. Kung iisipin ninyo, no, bakit pa siya naging research kung ipapattern nyo pa din? Kasi nga guys, ano bang research? Pinapattern natin, kaya nga ang dami nating related literature kapag nag-research tayo. Kasi pinapattern natin kung ano na yung alam ninyo, kung ano na yung alam natin, doon sa research niyo, marirelate niyo ba siya? Kasi kung meron kayong foundation na makikita or alam niyo na gumagana talaga tong method na to, marami na nakagamit nito, kaya lang sa ibang research, ibang topic, medyo malayo sa atin, pero gumagana, na pwede rin natin gamitin doon sa research natin. So, ibig sabihin, no, ang research ay base sa strong foundation ng inyong related literature. Okay? So, ganun din sa paghahanap ng method natin. Sa research ninyo, guys, hindi pwedeng kayo lang yung pumili. Ano kaya kung, halimbawa, anti-cancer yung, anti-cancer na test yung gagawin ninyo. Nag-extract kayo ng halaman, gagamitin nyo siya as cytotoxicity. Hanapin yung cytotoxicity effect. Tapos naisip niyo na, ano kaya kung ano-anong cell na lang yung gamitin natin? Or chick cell, halimbawa, or kahit anong cell, isisilipin natin sa microscope kung gagana siya sa cell na yon. Pwede ba yon? Hindi. Meron tayong established na processes on doing that. Kasi may nag-research na rin yan, processes na yan. May nag-compare na rin yan ng accuracy ng processes na yan. So, isang example ng method na paghanap ng pagtingin kung effective talaga ang mga gamot. Kasi ito ay proven method na sa isang gamot na anti-cancer is yung brine shrimp lethality or yung LD50. Guys, usually kasi, ang mga cytotoxicity na test natin, gumagamit tayo ng mga hayop, no? Yung mga daga, yan. Gumagamit tayo niyan to test kung may cancer, pwede siyang gamitin sa cancer, yung mga halhalaman ninyo. So, ang ginagawa, no, nagko-culture tayo ng mga hayop and then saka siya i-inject. Titingnan kung may effect sa inflammatory or titingnan kung effective sa LD50. Now, pwede kayong gumamit ng mas maliit para hindi kayo mas maging magastos pero accurate at effective pa din. So, kailangan nyo ng matinding research para malaman kung accurate pa rin talaga. Ngayon, may mga testing kit na lang available na yan. Gaya ng ano guys, ng hindi ko alam kung nasabi ko na to sa inyo before, darating yung time na
puro immunologic test na lang and molecular ang gagamitin ninyo. Hindi ko alam, malay nyo in the future ma-obliterate na ang microbiology ng tuluyan. Pero guys, darating ang time, ngayon nga 'di ba ang virus, hindi dati kinukulture pa yan sa mga monkey cell, chick cell, etc. para malaman lang. Ngayon meron na tayong PCR or yung polymerase chain reaction. Ito yung ginagamit na rin natin sa COVID, mas mabilis na lahat. So darating yung time, ganyan na lahat. Ano ba ginagawa sa PCR? Ina-amplify yung DNA ng virus. Dati, kailangan nyo pang i-culture kung saan-saan para malaman lang kung talagang may virus yung tao. Ngayon, kailangan nyo lang kuhanin yung sample, i-amplify yung DNA kung meron man na magde-detect sa specific na receptor no, ng virus at nung hinahanap ninyo. Okay? So, balik tayo dun sa cancer cell, ano? So, pwede kung less naman yung um, budget ninyo, no? Meron tayong, yun nga, yung sinasabi ko, isang example nun is yung brine shrimp lethality. Ano yun? Bibili kayo ng maliliit na shrimp, yung napuli shrimp, and then egg yun na bibili ninyo. Then, bubuhayin ninyo yon sa lamp. And then, saka kayo magpapatak nung extract ninyo. Titignan nyo kung mamamatay, ilang shrimp yung namatay out of 10. Parang ganun yung kanyang evaluation. And hindi yun dahil naisip ko lang na ano kaya kung shrimp, ano kaya kung tilapia. Guys, hindi ganun, okay? May pinagbasihan nyo na research, may pinaghanapan nyo na, brine shrimp pala, pwede pala siyang ipang-test ng cancer cells. Okay, so find the accuracy of that specific research. So a second consideration related to economic factor is the number of sample to be analyzed. The number of sample is very important when establishing no, yung reference value na gagamitin nyo sa ospital. Nag-wonder ba kayo, halimbawa sa HEMA, ang normal platelet is 150,000 to 450,000 na platelet, no? And nag-wonder ba kayo saan galing yung data na yon? So, syempre, ma'am, sa libro. Pero saan galing yun? Okay? Dahil din yan sa research. Now, may mga hospital na sobrang lalaki. Nasa sobrang laki ng population ng sample at nagpapatest doon sa laboratory nila, kaya nilang mag-establish ng sarili nilang reference value. Okay? So, may process tayo dyan, which is aralin nyo sa clinical chem na. May specific na process kung ilang sample lang pwede nyong kahaan para masabi na pwede nang gamiting reference value yung normal na nakuha ninyo. So, more on statistic na yan, no? Next is the complexity of the sample and the number of components in the sample always influence the choice of method at some degree. So, syempre, kumuha kayo halimbawa ng ano bang mga halaman? Halimbawa, pipino. No, wala maisip eh. Halimbawa, pipino. Ilang nutrients ba ang nasa pipino bago mo malaman na meron pala yung antibacterial property. Sa dami ng lamang ingredients ng pipino sa loob niya, yung content niya, alin diyan ang antibacterial. Okay? Sobrang complex niyan. So, ang pag-test pa lang ng pipino niya for antibacterial, marami kayong process na pwedeng gawin. So, syempre, extract yung pipino ninyo hanggang maging katas na lang siya. Tapos, ano yung gagawin? Ipapacheck niyo pa kung authentic talagang pipino yung pipino ninyo sa, saan yun? Sa Botany Department ng National Museum. May ganun, guys. And, ano yung pangkatas na ginamit mo? Nakakatas ba talaga yung chemical compound na yon? Kasi meron tayong principle na like dissolves like. So, ibig sabihin, kapag organic yung kapag non-polar yung antibacterial, ang pangkatas mo dapat hindi tubig. Tama? Kasi ang non-polar, hindi didissolve sa tubig kasi ang tubig ay polar. So, marami, complex, no? So, magdedepende sa kung ano yung kailangan mong makuha dyan sa pipino na yan at saka kung gaano karami ang laman na nutrient content ng pipino na yan. Okay? Anong pangsala ang gagawin mo? Guys, lahat yan nare-research. Hindi pwedeng kayo yung mag-imbento ng research na yan or halimbawa gamitin nyo yung method na gusto nyo lang katasin para makapag-establish kayo ng result. Lahat yan dapat hahanapan ninyo ng backup related literature. Okay? So, acquiring the sample. Paano tayo kumukuha ng sample? Sampling involves obtaining a small amount of your material whose composition accurately represent the bulk of material being sampled. So, sampling is frequently the most difficult step in an analysis and the source of greatest error. Kasi maraming interference. So the final result of an analysis will never be any more reliable than the reliability of a sampling step.
Sa sampling step pa lang na mali na kayo, buong research ninyo mali na. So, materials heterogeneous if its constituent part can be distinguished visually or within the microscope. Kaya nga yung ating blood, kaya yung blood natin is an example of an heterogeneous sample. Kasi kapag sinip nyo sa microscope, alam ninyo na hindi lang red blood cell ang makikita ninyo. So, an assay, ano naman yung assay? This is a process of determining how much of a given sample is the material indicated by its name. Okay, so process of determining how much of a given sample. So, assay, magiging mas familiar kayo sa term na assay kapag naka-immuno kayo, immunology. Kasi marami tayong mga assay doon. Ito yung mga processes na made-determine ninyo yung mga sample. Okay, so we analyze samples and we determine the substances. So under certain circumstances, no sample processing is required prior to the measurement step. So under most circumstances, we must process the sample in any of the variety of different ways. So the first step in processing the sample is often the preparation of your laboratory sample. Just like any other research, no? Ganun din ang analytical chemistry. So preparing laboratory sample. So solid sample is ground, mixed to ensure homogeneity. Magbibigay lang ako ng isang example para mas maintindihan ninyo. Halimbawa, yung pipino, halimbawa lang. Yung pipino, pag mag-acquire tayo ng processing sample niyan, kailangan yung i-grind. Huwag na yung pipino, guys, masyadong moist. Iba na lang na dahon. Say for example, ay ashitaba. Familiar ba kayo doon? Yung chinachaa na anti-cancer na gamot daw, na galing to sa Japan, endemic to sa Japan, sa specific area sa Japan, and now kinukulture na siya sa Baguio. And ngayon, mapapansin nyo, merong ashitaba tea. Yan, yung mga ashitaba supplement. And maraming backup na ang ashitaba sa research. So, eto kasi ay may good story, yung kauna-unahang nag-culture nito sa Philippines, kaya siya nag-culture sa Baguio kasi ito yung ininom niya nung may cancer siya and gumaling siya. Okay, yun yung story niya. Now, hindi naman syempre tayo dapat maniniwala lang basta-basta ganun na lang. Okay? So, ginagawan to ng research ngayon, anti-cancer research. So, ano ang solid sample natin? It should be ground, mix, ensure homogeneity, and store in various length of time before analysis begin. May ikikwento ko sa inyo. Before, nag-research kami. And ang research namin din before, kasi uso pa nun yung salad-salad. Again, ano yung salad-salad? Huwag niyo isulat. Yung salad-salad ay pipili, halimbawa, may dalawang grupo, naisip nila na ito ay ashitaba, pero tingnan nila kung may effect ba ito sa gram-negative bacteria. Now, narinig ng kabilang grupo, no, ay ashitaba sila, ashitaba din tayo. Pero gram-positive naman yung bacteria din yun. Yung salad-salad, parang pinapalit-palitan na yung halaman. Narinig na naman isang grupo, uy, gram-positive, gram-neg. Gram-neg tayo, pero pag natin halaman, gamitin kalachuchi. Ganun yung salad-salad, guys. Pinapalitan yung halaman. Pero ngayon, madalang na yung naggaganyan na research kasi sobrang saturated na. Okay, sobrang saturated na ng market sa ganyang research. And ngayon, no, syempre molecular na tayo. Hindi na masyadong uso yung ganyang mga research. Ayun nga, ang kwento ko ay tungkol sa nag-research ng Ashitaba and inoven nila. Dahil sa school nila, kwento ko pala to, no? Kwento pala ng buhay ko. Anyway, sa school nila, yung oven nila ay ilang piraso lang. So, nag-share dyan lahat ng section. Imagine, 20 section halimbawa. 20 section. And iba-iba yung ino-oven nila dyan. Iba-iba yung pinapatoy. Siyempre, before mong mag-ground, before mong ma-blender, no, dapat tuyo muna yung halaman. Before nyo ma-blender, natuyo muna yung halaman. Now, ang nangyari, hindi lang pala puro dahon ang ino-oven doon. Meron silang ano ba tawag doon, guys? Anong tawag doon? Yung mukhang, sea cucumber ba yun? Yung mukhang pipino na nakikita sa dagat. Yung oblong, yung nag-shrink. Anyway, may sea cucumber, alam ko sea cucumber ata yun. May sea cucumber na nag-handle ng research. Kasi daw, meron daw itong potent anti-inflammatory. Yun yung research nila. Anti-inflammatory, antibacterial, etc. So, hindi kasi to, ewan ko kung nakakain yung sea cucumber na yun. Nakakain ba yan?
Nakakita na ba kayo ng ipapakita ko sa inyo yung itsura. Sa mga hindi pa nakakakita ng sea cucumber, ayan, yan yung sea cucumber. Okay. So, yan yung research nila. And galing yan sa dagat. Di ko sure guys kung nakakain yan, ha? Pero, ang nangyari, dahil sobrang moist ng sea cucumber na yan, inoven nila yan dito. And, in-overnight oven nila, which is kadalasan naman talaga ganun, para matuyo talaga, lalo na kapag mga moist, tas mataas na degrees. Ang nangyari guys, ay nagkaamag yung oven na hindi nila nilinisan. So, ang nangyayari doon, yung Team Ashitaba, no, nag-research siya, nag-oven, kailangan, nagtitipid sila eh. Kasi pwede mo naman ito ipaprocess kasi sa UP. Na maraming sa UP, saan pa ba? Sa Lasal, alam ko, sa DOH, ay DOST, sorry, sa DOST, sa, ano ba yung kulay blue na school? Kalimutan ko na. Pero marami kayong pwedeng processa nito para makukuha nyo, extracted na. Extracted na. Pwede ba yun sa research, ma'am? Hindi kayo mismo yung gumawa? Pwede yun. Basta i-acknowledge niyo kung saan nyo pinagawa at saka yung legitimacy nun. So, anong nangyari? Dahil nagtitipid si Team Ashitaba kasi nga mahal ang Ashitaba, guys, sobrang mahal ng Ashitaba. Kwento ko pala 'to 'no. Ni-try nila yung oven. Nakakagamit lang ni si Cucumber team. Now, ang nangyari, yung lahat nakatipid ni Ashitaba, kakatipid ng mga processes, inamag lahat ng Ashitaba nila. Guys, gagamitin pa ba nila yon? Pipiliin pa ba nila dun yung walang amag? Guys, tandaan nyo, ang mold kahit sa tinapay yan, kahit Hmm, yung ibang area lang yung may mold, wag niyo nang kainin. Kasi panigurado meron na yang nagro-root na yung ano nan, yung 'pag nag-mycoviro kayo maintindihan ninyo. Pero meron kasi tayong aerial surface ng mold at meron din tayong nakatanim niya sa ilalim yung hindi nakikita sa surface. So ibig sabihin kung may mold ng tinapay na yan, panigurado yung buong tinapay na yan meron na, hindi niyo lang nakikita. Okay? So, ganun ang ginagawa sa ating laboratory sample. Kailangan yung i-ground, pulbura. Bakit kailangan pulburahin? Para guys, kapag kinatas ninyo, purong-puro yung makukuha ninyo. Hindi na kayo mahihirapang magkatas. And the storage is very important. Saan nyo ilalagay yon? Pagkatas nyo katasin, ilalagay nyo lang at room temperature. Guys, tandaan ninyo, galing yan sa halaman. Kahit hugasan ninyo yan, may bacteria yan. Okay? So, dapat naka-refrigerate yan at saka may storage time lang yan because any loss or gain of water changes the chemical composition of your solids. It's a good idea to dry sample just before starting an analysis. So alternatively, the moisture content of the sample can be determined at the time of analysis in a separate analytical method. So dito guys sa ating um, analytical chem, gumagamit tayo ng mga kakaibang gamit. Okay, gumagamit na tayo ng desiccator. Ayan. Alam ko familiar kayo sa desiccant. Yun yung nilalagay sa shoes, sa mga food, para hindi magkaroon ng moisture. Now, dito, meron tayong desiccator. Bakit? Guys, meron kasi tayong mga equipment na like yung crucible na kailangan yung ilagay sa desiccator to ensure na wala talagang lamang moisture yan. Because kahit 0.002 yan, kahit napakalayong 0.00 something na yan, basta meron pang additional na 0.00 something, kahit gaano yan kaliit, is an additional weight in analytical chemistry. Very crucial ang mga point or yung decimal point dito sa analytical chemistry. That is why, ang gagamitin natin na from now on is hanggang 4 decimal point. Okay? Hanggang 4 decimal point. Okay? So, preparing a laboratory sample. So, liquid samples are subject to solvent evaporation. If the analyte is a gas dissolved in a liquid, analyte must be kept inside a second sealed container to prevent contamination by atmospheric gases. So, naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Yung sinusukat, guys, yung gas. Guys, ang air natin binibreathe is gas. Tama? So, paano nyo masusukat kung ilan yung gas kung naka-open yung ating sample? Guys, meron tayong indirect method. Say for example, ito ay water bath. Nakakita na ba kayo ng water bath? Yung parang kaldero. And then, may water yan. Okay. So, paano nyo susukatin yung gas? Guys, ganito. Andito yung gas tank ninyo. Ito yung butas ng gas tank. Lalagyan nyo yan ng hose. Yung hose na yan, ipapasok ninyo dyan sa
Ano tawag dito, diyan sa liquid na 'yan, okey? Diyan, tama ba ako? Okey. And then, 'pag binuksan niyo 'tong gas tank, mapapansin niyong bumubula yung water, ibig sabihin lumalabas na yung gas. So, kapag ang ginawa niyong collection is yung hose is nakalagay lang sa air tapos saka niyo pinasok sa, volumetric flask yung gas, ang laman ng volumetric gas na 'yan ay may kasamang atmospheric gases. So, ang ginagawa natin usually ay dinidip natin yung yung volumetric or puwede ring test tube diyan sa ilalim ng liquid. Okay? Para hindi mahaluan or makita ninyo kung talaga may atmospheric gas na pumapasok. So, ipapasok ninyo yung hose dun sa test tube, saka nyo tatakpan sa loob, and then saka nyo iaangat. Okay? So, ganun yung pag-measure ng gases. Yun yung indirect method. Yung iba, ang ginagawa, kasi kahit ganito yung gawin ninyo at times, na lalagyan pa rin siya. May cork, yung cork na yan, may butas sa gitna. Diretso dyan yung parang, tawag diyan, parang tube. And then diyan sa tube na 'yan, ilalagay niyo 'tong hose na 'to. Okay? Ang problema diyan guys, bago niyo pa ilagay yung hose na 'yan, for sure may laman ng water 'tong may laman ng atmospheric gas 'to, may laman na ring atmospheric gas ito. Na-imagine niyo ba yung ini-explain ko? Anyway, mahirap mag-transfer ng gas at mag-compute ng gas. So, extraordinary measures include sample manipulation, measurement of inert atmosphere, and may be required to preserve the integrity of the sample. Now, bakit kailangan natin ng replication ng sample? Ano ba yung replication? So, kapag nag-experiment tayo, kung mapapansin niyo, laging trial hanggang 3. Trial 1, trial 2, trial 3. Bakit? Guys, kung ang sagot niyo sa 1 ay yes, ang sagot niyo sa 2 ay no, paano niyo malalaman kung ano talaga yung sagot kung magkaiba? Gawa kayo ng another, kaya laging odd number to confirm kung yes or no. Kung ano yung lumabas dito, yun yung magiging answer ninyo dun sa number 3. That's why replication of a sample in triplicates, no, is very important. So, these are portion of material of approximately the same size that are carried through an analytical procedure. Okay. So, on preparing solution, we have physical and chemical changes. Ideally, the solvent should dissolve. The entire sample includes the analyte rapidly and completely. So, the sample may require heating with aqueous solution, strong acid, strong base, oxidizing, reducing, and some combination of other reagents. So, it may be necessary to ignite the sample in air or oxygen to perform a high temperature fusion. Hindi tayo nagpe-perform yan. Masyadong kailangan niya ng area kung saan pwede talaga tayo mag-heat. Medyo komplikado yon. So, usually, yung mga volumetric tsaka gravimetric, pinoproceed natin yung mga test na yan through sample manipulation, which we will discuss in the future, no? So, how to eliminate your interference? Again, ano yung interference? Ito yung, kumbaga ay, nakakaapekto. Parang contaminant nga, oo. Pero, iba kasing contaminant natin pagdating natin ng mga higher subject like microbiology. Usually, ang mga contaminant yung other analyte or other bacteria, fungi, no? Na nakakapekto sa ating mga sample. So, the interference ang tawag natin. There are few chemical or physical properties of importance in chemical analysis that are unique to a single chemical species. Guys, ito pala ang difference ng contaminant. Kapag contaminant, ito yung sample mo, nalagyan siya halimbawa ng bacteria. Ito yung sample na tinitest mo guys ha. Then nalagyan ka ng bacteria. Yung bacteria ba, sinusukat mo pa? Guys, hindi. Kasi contaminant siya. Ano yung interference? Pwede mo bang sukatin yung bacteria dyan? Yung fungi dyan? Hindi. Ano yung interference? Sa interference guys, halimbawa ferric chloride. Ferric chloride to. Iron lang yung gusto mong masukat. Yung chloride ba, pwede mo rin bang sukatin? Yes. Kasi dito sa analytical chemistry, hinahanapan natin ng correlation. Yun yung interference. Hindi siya yung mini-measure mong analyte, pero pwede siya makatulong sa pag-measure mo ng analyte na yon. So, species other than the analyte that affect the final measurement is called your interference or interference. Okay? So, an interference is a species that causes an error in an analysis by enhancing or attenuating the quantity being measured. Okay? So, yung technique or reaction that works for only one analyte are said to be specific. So, techniques or reaction that applies for only a few analytes are selective. Ano ibig sabihin yan ulit? Techniques or reaction that work for only one analyte
pagdating yun ng clean chem, meron kasi tayo na specific at selective. So, pag meron kasi diyang grupo ng substances, say for example, ano ba maganda? Ayan. Say for example, yung family ng oxidoreductase. Sa blood natin, very important ang mga oxidoreductase. As an example niyan si lactate dehydrogenase. Sino pa bang example ng mga Ayan, say for example lang, ano, itong mga oxidoreductase natin na 'to. Narinig pa ba ako? Let me know guys kung di ako naririnig ha. In the family of oxidoreductase, meron tayong lactate dehydrogenase at NAD or yung nicotinamide adenine dinucleotide or yung reduce na NAD, no? So, pag sinabi nating specific, no, they work for only one analyte. Say for example, yung test na yan is yung for LD lang. Yan, specific. Kasi sa LD lang yung test. Pag sabing selective, techniques or reaction that apply for only a few analyte. Ibig sabihin, pag selective sa grupo. Bakit sila naging group? Bakit ito grinupo? Paano sila naging family dyan? So, kasi pare-pareha sila na magkakapareha silang compound. Ito na lang guys, mas madaling intindihin. Diniscuss natin sa organic eh. Ayan, say for example na lang, carboxylic acid. Meron tayong tinitest na formic acid, at saka acetic acid. Pag sinabi nating specific, si formic lang or si acetic lang yung tinetest. Kapag sinabi nating selective, both formic and acetic kasi parehas silang may magkaparehas na compound kasi parehas sila nasa family ng carboxylic which is ang parehas sa kanila ay ano, COOH. Naiintindihan guys. So ano naman yung matrix? A matrix is a sample matrix is all the components in the sample containing the analyte. So say for example, sinusukat ko formic acid, meron akong water, meron akong formic, meron akong halimbawa chloride, at saka hydrogen dyan kasi minixan ko ng hydrochloric acid. Yan yung matrix niya. Kumbaga, ang matrix ay environment ng analyte mo. Okay? So, wag na ito guys. Ano? Calibration and measurement. Okay, so sige, daanan na rin pala natin. Calibration and measurement, ideally the measurement of the property is directly proportional to the concentration. So, pag nag-increase ang measurement ng property, mag-increase din ang concentration. So, calculating result. Computing analyte concentration are based on the raw experimental. Guys, let me know kung may question kayo ha or kung may hindi kayo maintindihan. Computing analyte concentration are based on a raw experimental excuse me, data collected in the measurement step. So the characteristic of the measurement instrument and the stoichiometry of the analytical reaction. So yung stoichiometry guys, very important yan ha. Balikan ninyo hanggat kaya ninyong balikan. Okay? Yan ko na-discuss natin yan last time. And i-discuss ulit natin yan ngayong analytical chemistry. So evaluating results by estimating their reliability. Ano pa? Ayan. So, feedback loop. Alam ko na daanan nyo to sa anatomy physiology. Tama? Kung silis din yung libro ninyo, alam ko nadadaanan itong feedback loop na to kasi meron tayong to sa loob ng katawan. Tama? So, ano to? Ibig sabihin nito, chemical analysis is the measurement element in all this example and in many other cases. So, the process of continuous measurement and control is often referred as the feedback system. And the cycle measurement comparison control is feedback loop. Now, meron tayo kasi guys na research na sorry. Meron kasi tayong mga test. Ganito na lang. Meron tayong mga test na continuous ang measurement. Kahit kapag tingin ng clinical chem, may mga test tayo doon na, may mga machine tayo na ang kanilang principle ay continuous measurement ng test. So,
kailangan yon, no, ang ating feedback control system para malaman natin kung tama pa ba yung ginagawa natin. So, say for example na lang yan, guys, no, ay yung paulit-ulit nating pag-test ng mga control natin ng mga machine sa laboratory. So, tuwing kailan ba tayo nagko-control ng machine sa lab? Guys, every midnight. Lahat ng machine yan sa lab. Every midnight, nire-run natin lahat ng control. Okay? So, yan. So, start control system, determine the desired state, measure the actual state, and display result. Thus, desired state, actual. Okay. So, ano to, guys? Feedback control system. Meron akong machine, ako yung duty. Ako yung duty ng gabi. Kayo yung night duty. So, pumatak yung alas 12. Mag-run na kayo ng control niyan para matutulog na kayo mamaya. Guys, pwede namang matulog kasi, lalo na kung may kasama kayo, pwede kayo mag-decking. Kapag decking yung tinatawag natin, matutulog kayo muna ng, say for example, ang naka-duty na kapartner niyo is 6 to 12. Ayan, siya yung duty ng 6 to 12. Now, ikaw naman, ikaw nang habang 6 to 12, natutulog ka na niyan. Aga matulog ka na, alas 6. And then 12 to 6, gigising ka na. Kasi yan yung morning peak. Ikaw yung magro-ronda sa buong ospital para kumuha ng blood ng lahat ng pasyente, lahat ng sample, habang nagbabantay ka din sa laboratory. So, kaya guys, wag pupunta kayong ospital, tas ganyan kayong kaaga. Kung papansinin niyo, no, isa lang yung naka-duting medtech kasi tulog pa yung isa. Madalas na mga ospital, ano. And then, sa pinaghihintay muna kayo, saglit lang po, nag-ward lang po yung medtech kasi tulog na yung kanyang karelyebo. So, pag ganito, no, kayo yung magmo-morning peak. So, yun na nga, ano, maiba ko. Babalik tayo. No? Pag alas 12 ng gabi at ikaw naka-duty niyan, kailangan mong i-control lahat ng machine mo. Okay? Kapag i-control mo, meron tayong low at saka high control. Di ba sa reference natin, say for example sa platelet is 150,000 to 450,000. Ang low control niyan, dapat papasok yan, ito kasing control na to ay pag low, less than 150. Kapag high, greater than 450. So, kapag hindi ka pumasok doon, may abnormal low, abnormal high. So, depende yan guys sa ibibigay ng mga nag-provide ng machine. So, ay, tapos na tayo. Okay, so yung low natin, no, dapat yun yung value. Depende kung abnormal low or abnormal high or normal low, normal high. Usually naka-freezer yan. Tapos itutonin nyo. May mga sample na ibibigay sa inyo yung mga laboratory. Yun yung kailangan yung i-test. If i-feed nyo siya dun sa machine, gamit yung loop ng machine, and then, tingnan nyo kung papasok yung result. Okay? So, determine the desired state. Yun yun. Then, measure the actual state. Yung actual state, titingnan niyo ng isang sample from a patient kung papasok ba siya dun sa normal range niya. Normal naman yung pasyente dapat, pumasok pa siya sa normal range niya. Kapag umaga na guys, kayo yung huling nag-run, tapos sa umaga, yung morning duty na pumalit sa inyo, lahat ng nakuha niya ay abnormal. Kahit normal namang naglalakad yung pasyente, laman sakit, pero puro abnormal buong araw, magtaka na siya. Kasi baka yung machine ninyo, hindi maayos yung pagkaka-calibrate or pagkaka-control nung night duty. So, pwede ba mag-run ma'am ulit ng another control kahit hindi alas 12 ng gabi? Yes, lalo na kapag ang mga nakuha mong result ay mga abnormal. Okay? So, display result and then does the desired state actual? So, kapag yes, i-delay. Kapag no, change quality, change control quantity. Now, itong mga low and high control na yan, usually may mga, ang tawag dyan, may mga ano yan, guys. May mga, ang tawag dito? May mga expiration date yan. Okay? So, yun lang yung ating chapter 1.